Akala ko, simpleng overtime lang sa trabaho. Tahimik ang mall, patay ang ilaw sa basement. Pero may narinig akong yabag, paakyat. Paglingon ko, may umaakyat sa escalator. Pero baliktad, walang mukha at walang ingay. Simula noon, hindi ko na muling tinignan ang escalator na yon. Hi Pocoyo, tawagin mo na lang akong Kyla, 26 years old at taga Pasig. Sales associate ako sa isang butik sa kilalang mall sa Quezon City. Sa totoo lang, sanay na akong magstay ng buong araw sa mall. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho sa retail. Kaya kahit paminsan, may naririnig kaming urban legends ng mga kasamahan namin. Hindi ako gaanong naniniwala. Pero isang gabi, nagbago yun. Bali ganito ang nangyari. Last year, bare months pa lang, grabe na ang dami ng tao sa mall. Overtime kami halos araw-araw, lalo na pag may sale. Puno ng boses, Christmas songs at amoy ng popcorn at churros ang paligid. Pero sa basement area ng mall na to, may isang parte na hindi talaga pinapapasok. May escalator doon pero nakatigil. Hindi bukas ang ilaw at laging may under maintenance sign sa harap. Sabi-sabi, dati raw yung access papunta sa old stock room at abandoned shops na nasunog roon. Hindi ko na masyadong pinansin. Hanggang isang gabi, late na akong nakalabas, mga 9:30 PM. Close na ang store, pero pinabalik ako sa stock room dahil may naiwan daw na bag ng customer. Naglakad ako mag-isa. Dumaan ako sa likod ng escalator papunta sa service hallway. Tahimik ang paligid. Konting ilaw lang ang bukas. Ang linis ng paligid, pero ramdam mong luma na talaga ang area. Habang naglalakad ako, napansin kong parang may malamig na hangin sa paligid kahit sarado lahat ng pinto. Maya-maya, biglang kumidlat. Napatigil ako. Paglingon ko sa escalator na hindi ginagamit, may narinig akong mahihinang yabag, mabagal at sunod-sunod. Pagtingin ko sa escalator, may umaakyat, pero hindi siya normal. Umaakyat siya sa pababang escalator, mabagal at dahan-dahan. At hindi siya parang naglalakad, parang gumagapang paakyat. Ang madilim na parte ng escalator ay unti-unting naaninag dahil sa liwanag ng kisame. Unti-unti ko siyang nakita. Nakasuot siya ng mall uniform, pero mali, luma, parang design ng 1990s. Hindi ko makita ang mukha, nakayuko siya, basa ang buhok at bawat hakbang niya tumutunog ang bakal ng escalator. Napaatras ako, narinig ko ang boses, maliit, pabulong pero tumagos sa tenga ko. Nasaan ang mami ko? Tumakbo ako, diretso ako sa elevator ng staff. Sinusubukan kong i-press ang button ng mabilis, pero nanginginig na talaga ako. Pagpasok ko, pinindot ko agad ang ground floor, pero bago magsara ang pinto, nakita ko siya. Nakatayo na siya sa itaas ng escalator. Hindi ko alam kung paano siya nakaakyat ng ganoon kabilis. Dumugo ang mata niya. Tapos ngumiti siya. Hindi ka na makakaalis. Bumukas ulit ang elevator. Nagsara ang ilaw at biglang brown out. Sobrang dilim. Napasandal ako sa gilid at napahawak sa dibdib ko. Hindi to totoo. Imagination lang to. Maya-maya, may narinig akong kaluskos sa kisame ng elevator. Gumagapang at palapit sa akin. Tapos biglang may boses sa taas. Andyan na ako. Bigla akong napasigaw. Pagbalik ng ilaw, bumukas ang pinto ng elevator. Nasa ground floor na ako. May guard na nasa harap. Ma'am, okay lang po kayo? Nanginginig akong lumabas. Umiiyak na ako habang sinasabi sa kanyang nakita ko. Tinawag nila ang HR. Pero syempre, ang ending, sinabihan na kung baka pagod lang ako. Hallucination daw. Pero may isang janitor na tumabi sa akin habang umiiyak ako sa back room. May nakita ka no? Babaeng umaakyat sa pababa. Napatingin ako sa kanya. Tahimik lang siya. Tapos sabi niya, 1997, may batang babae na nawala rito sa basement. Huling nakita sa escalator. Naghahanap ng mami niya. Natrap daw sa lumang stock room. Wala nang katawan na nahanap. Pero minsan, nagpapakita siya, lalo na kapag may overtime. Kinilabutan ako. Tinignan ko ang cellphone ko. May fingerprint sa screen. Basa, parang markang maliit na kamay. Hanggang ngayon, hindi ako pumupunta sa basement. At tuwing dumadaan ako malapit doon, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Minsan sa CCTV, parang may umaakyat, pero walang escalator na gumagana. At gabi-gabi, bago ako matulog, naririnig ko sa likod ng tenga ko, "Ate, nasan si mami?"